Welcome to AppsTrain, and this is Adobe Illustrator tutorial. Ang gagawin pa natin ngayon, papakita ko po sa inyo how to create a 3D effect using a single path dito sa Adobe Illustrator. Kaya madali lang po ito, no? So ang gagawin po natin, gagawa po tayo ng isang object, then a-apply natin siya ng appearance, at i-control natin yung kanyang effect dito sa gradient, ano? Kaya kailangan natin ng appearance panel. Okay, labas po natin appearance panel, at gayon din yung gradient. Okay, ito, yan, labas natin dito. So click, drag lang, ano? Para malabas natin dito sa ating mga panel. Okay, so gagawa po tayo ng ellipse. So for example, ellipse tool. Using the ellipse tool, gagawa po tayo ng circle. Okay, so yung default po natin, yung foreground color niya ay white, yung background color niya ay black. Ano, dito sa Illustrator, stroke niya, no? Ito yung stroke, ito yung kanyang fill. Okay, so ang gagawin po natin, sa stroke po tayo mag-apply, ano? Okay, i-click po natin ito, okay, gradient. Okay, oops, ando mo natin Ctrl Z, ano. So i-click po natin yung stroke, yan, stroke yung active, then i-click po natin yung gradient, ayan. Okay, dito sa gradient panel na lumabas yung color ng gradient niya, ano. Okay, pwede natin palitan yan, double click lang po natin. Okay, for example, gagawa po tayo ng to dark blue, then yung sa kabila ay light blue, ano, para makita po natin, ayan. So i-apply po natin, kung titignan po natin, ano, okay na po yan. Kung titignan po natin sa appearance, dagdagan po natin ng dagdagan ng weight, ano, para makita po natin. Ayan. So gawin natin for example ay 40 o mga 20. Ayan. Gawin natin mga 30. Okay. Then punta tayo dito sa stroke. I-click mo natin yung stroke na yan. Okay, i-outside po natin, outside stroke, ano. Okay, alignment, outside stroke. Okay, then ito na yung maglagay tayo ng isa pang stroke para makita natin yung parang 3D effect niya, no. So gagawin po natin, i-click natin yan, hold the mouse, ano, click natin ito, yung stroke ito, hold the mouse. Oops. Okay, ayan, click natin, hold the mouse, then drag po natin sa new to duplicate, ano, para mag-duplicate siya. Okay, so pareho na siya, ano. So yung isa ang gagawin po natin, so dalawa yan. Yung isa ang gagawin po natin, open natin yung stroke niya, gawin natin siyang inside. Ayan, inside. Ayan. So kung nakikita nyo, parang walang pinagkaiba, ano. Ayan. So yung isa outside, yung isa ay inside. Okay, yung technique ay ito. Punta tayo dito sa gradient panel, then ibahin po natin yung angle. Okay, 180 degree, negative 180 degree, ano. So gawin po natin positive 180 degree, ha. Halimbawa, ano, yung isa. Ayan. Oops, cancel. Okay, nakikita nyo ba yung pinagkaiba? Okay, wala, ano. Gawin natin 120. Yan. Okay, so kung titignan nyo po, ano, parang nagkaiba, no? Parang 3D effect siya, ano. Pero kung tutuusin, ano. Ayan, nakikita nyo po ba? Ayan. So pwede natin paglaruan, ano. Pwede natin paglaruan yung effect dito sa kanyang angle, ano. Okay, sa kanyang angle for the 90. Ayan. Okay, babaan pa natin. Gawin natin 30. Ayan. Okay, so kung nakikita nyo, yan lang, ganun lang kasimple, ano? Ganun lang kasimple mag-apply ng technique na ito. Mag-apply po tayo ng parang 3D effect dun sa single stroke, ano, sa single path. Okay, so any shape can do, depende po sa atin. So pwede na tayo mag-apply, ano, kasi yung naglalaro lang po dito yung kanyang gradient, ano, yung kanyang appearance ay parang 3D dahil dun sa kanyang gradient. Okay, bitin ko yung paglalaroan lang po natin doon yung kanyang angle. Okay, so thank you for watching. Sana nakatulong po sa inyo yung technique na ito, dun sa mga gumagamit ng Illustrator, dun sa umpisa pa lang gumagamit ng Illustrator para sa kanilang mga design. Okay, thank you for watching, and don't forget to subscribe sa ating channel, AppsTrain. Marami pong salamat.